Tumutulong kami sa negosyo ni Kuya Lander. Madalas kami nang nagsasara ng mga pwesto niya sa palengke. May isang pagkakataon na nagkasakit si Kuya. Hindi niya na-meet yung mga online sellers na nangunguha sa kanya ng produkto. Kaya kami ni Franz na nagpresentang magpunta sa bodega niya. Kami na rin ang kumontak isa-isa sa mga sellers para sabihing tuloy yung supplier day nila. Nasa 11 sigurong seller yung nagpunta at marami silang kinuhang produkto kaya inabot kami ng hapon sa bodega. Nagliligpit na kami at nagre-ready ng magsara nung may tumawag sa akin at sinabing hahabol siyang kukuha ng orders niya. Habang kausap ko yung hahabol, kausap din ni Franz sa cellphone niya si Ate Alice. Inaaya niya kaming pumunta kila Patrick para mag-inuman. Dahil hindi pa namin kabisado ni Franz ang pasikot-sikot dito sa probinsya nila sa mga panahong yon, kinailangan pa nila kaming sunduin. Naunang dumating sa kanila yung humabol na seller ng ilang minuto. Wala kaming kakaibang naramdaman sa humabol na seller na yon. Kaso pagpasok ni Kuya Jace, natigilan siya at medyo napatitig sa seller na kausap ko. Hindi nagtagal, umupo siya sa pagitan namin. Siya na yung kumausap. Minadali niya rin si Franz sa pagkuha ng mga order ng seller na yon. Si Ate Alice naman hindi niya pinapasok at hindi niya pinapaalis sa tabi ni Patrick. Pagkaalis ng seller na yon, pinagmadali niya kami para makaalis na. Nung makarating kami sa bahay ni Kuya Lander, yung binayad ng seller na yon, naging tuyong dahon. Tapos dun ko lang din na-realize na sa mismong cellphone ko tumawag yung seller. Hindi sa cellphone ni Kuya Lander na hawak ko that day. Gusto kong umiyak pero sabi ni Kuya Jace at Kuya Lander, huwag na akong magpaka-stress. Ang mahalaga, ika nila, ay hindi kami napano. Pinasama na kami ni Kuya Lander sa kanila dahil umayaw na kami ni Franz. Ang sabi ni Kuya Lander, kailangan naming mag-chill. Kaya ayun, sumama na kami. Ako sa totoo lang gusto ko talagang sumama. Gusto kong sumama basta kasama namin si Ate Alice. Pakiramdam ko kasi may ate at best friend ako sa katauhan niya. Pagdating kila Patrick, imbes na inuman, naging food trip na lang at movie marathon. Nasa 3 movie na kami nung ayain ako ni Matet na umihi. Sige naman ako kasi nakakatakot yung movie na nai-imagine ko. Habang umiihi kami, biglang namatay ang ilaw. Sabay kaming napasigaw ni Matet. Si Nate, na boyfriend ni Matet, to the rescue. Tinanong niya kung okay lang kami. Sabay naman kami ni Matet na sumagot na okay lang. Saglit lang din sumindi na ang ilaw. Ilang araw matapos nun, nag-text si Ate Alice sa akin. Nangangamusta siya tapos tinanong niya ako tungkol kay Nelia. Ano raw yung pwedeng mapagkakakilanlan kay Nelia? Nagtataka man, sumagot pa rin ako kay ate. Hanggang sa dumating ulit si Kuya Jake. Napansin na ni Franz na pareho sila ng tanong ni Ate Alice. Kaya nung magkasama kaming 4, tinanong sila ni Franz kung anong meron. May hindi tama kay Matit. Napansin ni Nate pero ang sabi ni Nate sa akin baka gawa lang ng stress sa school. Kaso may iba talaga eh. Hindi ko lang mapinpoint kung ano. Sabi ni Ate Alice. Hindi na kami nagtaka ni Franz nung Sabadong yun. Nag-aya si Kuya Jake na mag-chill-chill kami. Late dumating si Kuya Jace noon at nahuli ko yung pag-second look niya kay Matit na kumakain at yung pagtitinginan nila ni Kuya Jake. Kasama ni Ate Alice yung bunso niyang anak noon. Magkalaro yung anak ni Kuya Jake at ate. Tapos tinawag sila ni Kuya Jace. Oh, di ba? Sabi niyo may gusto kayong pa-drawing kay Ate Matit niyo. Pa-drawing niyo na. Sabi ni Kuya Jace sa 2 bata. Yung 2 bata naman nagsitanguan at may kinuha sa mga bag nila. Nagpa-drawing nga sila kay Matit. Ang ganda, parang pro yung nag-drawing. Si Nate naman biglang tumakbo palabas. Wala kaming alam ni Franz na nangyayari. Pero nararamdaman na namin ni Franz na may mali na nga sa nangyayari. Una kasi ang sama na ng tingin ni Kuya Jace kay Matit. Si Kuya Lander naman sabi niya, iuuwi na muna niya yung 2 bata. Si Ate Alice naman namumula ang mukha, nagpipigil umiyak. Tapos eto, si Kuya Jake. Namumula din ang mukha niya at tinanggal niya na ang salamin niya
at lumabas siya. Sinundan namin siya at naabutan naming hinahagod ni Patrick ang likod niya. "Go, papi, magsumpa ka na," sabi niya. Loko-loko kasi si Patrick eh. Pero at least kahit papano napatawa niya si Nate na umiiyak na kay Ate Alice. Ang sagot naman ni Kuya Jake, ayaw niya, baka daw kasi mapano si Matet. Tatawagan na lang daw si Carlo. Sa mga oras na yon, hindi ko pa na-meet si Kuya Carlo. Ako ang nagbukas sa pinto pagdating niya. Ang tangkad niyang lalaki na macho at mahaba ang kulot na buhok. Pagpasok niya, alam niyo yung gawin ni V. Cortez pag maghe-hello mga Vivi siya. Nagganon siya. Basta nakakatawa si Kuya Carlo. Pasundo niya si Patrick at Nate. Magkakaugali sila eh. Tumabi siya kay Matet at inakbayan niya. Normal pa naman ang itsura ni Matet nun. "Musta you, Matetski?" tanong ni Kuya Carlo. "Okay naman kuya, ikaw kamusta ka?" sagot ni Matet na sumandig kay kuya. "Eto, gwapo pa rin. Patay na patay pa rin sa akin ang misis ko. Hindi ko alam na marunong ka rin palang mag-drawing, Matet. Pati pala, kaya mong gamitin ang kanang kamay mo sa pagdodrawing at pagsusulat. Napaka-amazing naman this girl," sabi ni Kuya Carlo na inagaw yung sketchpad kay Matet. Si Matet naman normal pa rin. Nakangiti pa rin kay kuya na parang kinikilig. "Katulad ko kasi yung asawa mo, kuya. Ambivert din ako," sagot ni Matet. Tapos, nagulat kami ni Franz nung bigla na lang ihampas ni Kuya Carlo yung sketchpad sa mukha ni Matet. Ang lakas talaga. Nagkikiskisan yung mga ngipin ni Kuya Carlo. Akala ko nga, dahil dun kaya nawalang malay si Matet eh. Niyakap siya agad ni Nate. "Gago, wag mong maitulad-tulad sarili mo sa asawa ko." "Duh," sabi ni Kuya Carlo na inagaw ang walang malay na si Matet kay Nate at hiniga sa kwarto. Hindi ko alam kung anong ginawa kay Matet kasi may dumating na isa pang lalaki at silang dalawa lang ni Matet ang nasa kwarto. Ipinasara ng lalaki yung pinto. "Umayos ka nga, Nate, bibigwasan kita," sita ni Kuya Carlo kay Nate na iyak pa rin ng iyak. "Ikaw ba, masapian ng syota mo, hindi ka iiyak?" sita naman ni Kuya Jace kay Kuya Carlo. "Bakit? Pag umiyak ba siya, makakatulong yun kay Matet?" No, brother," sagot naman ni Kuya Carlo. Pumagitna na si Ate Alice noon kasi mukhang magjojombagan na yung dalawa. Durog sigurado si Kuya Jace. Maya-maya nilapitan ako ni ate. Sabi niya pag okay na si Matet, aalis sila ni Kuya Jake at may pupuntahan sila. Habang wala sila, wag na muna kaming lalabas sa bahay ni Kuya Lander. 2 araw matapos yung pangyayari, bumalik si Ate Alice at Kuya Jake. Kasama rin nila ang buong barkada. May ibinigay si ate sa amin na kwintas. Sabi niya yung kwintas na yun, makatutulong para hindi kami malapitan na ni Nelia. Pero Tonya, ito ha, hindi pa rin siya niyan mapapalayo, sabi nung gumawa niyan. Hindi niya lang kayo malalapitan at hindi niya na kayo maisasama basta-basta doon sa mundong yun. Tandaan niyo na lang tong sasabihin ko, magdasal kayo lagi. Kahit na ang pakiramdam niyo, walang maitutulong yun, pero meron. Basta manalig kayo, okay? Hindi pa rin naman natin alam kung bakit kayo trip kunin ni Nelia, pero hindi tayo papayag na makuha niya kayo. Ha? Bilin ni Ate Alice. Sabay kaming tumango ni Franz at niyakap ko siya. Hindi na ako bumitaw kay ate nung magsimulang magkwento si Matet. Okay na siya eh. Medyo pale at matamlay pa rin pero okay na siya. Siya na talaga yun. Nung umihi tayo, Tonya, bumigat na yung pakiramdam ko. Tapos nung matutulog na tayo, nanaginip ako. May babae na putulang kaliwang kamay. Tapos sabi niya, kunin niya ang katawan ko. Hindi ako makagalaw. Pagising ko, gumagalaw ang katawan ko. Pero itong mga kamay at paa ko, pakiramdam ko nakatali. Nakakasigaw ako pero parang hindi niyo ko naririnig. Si Kuya Jace nung bumisita siya sa amin, parang siya lang yung nakarinig sa akin. Alam ko, narinig mo ko kuya kasi rekta kang nakatingin sa akin nun eh. Narinig ko rin yung sinabi nung sumapi sa akin. Nag-aalala siya na mahalata mo kuya. Tapos nung dumating si Kuya Carlo, nagpanik na siya. Nasaktan ako sa hampas sa akin pero
mas lalo yung nakasapi sa akin. Umalis na siya. Natatakot talaga ako. Kwento ni Matet. Totoo nga na narinig siya ni Kuya Jace at si Kuya Jace ang nagtanong kay Nate kung wala bang napapansing kakaiba si Nate kay Matet. At ito nga, sabi ni Nate, kaliwete si Matet. Sulat. Basta lagi niyang gamit pantrabaho ay ang kaliwang kamay niya. Kaya nagtaka si Nate nung mapansin niyang kanan na bigla ang gamit ni Matet. Nanlalaki naman ang mata namin ni Franz nun kasi tama. Si Nelia ang naputol sa kanya, yung kaliwang kamay niya. Nung mapadalaw kami ni Franz kay Kuya Jace last year lang, may kinausap kaming babae. Tapos si Kuya Jace, pinabasa niya po yung mula part 1 to part 4 nitong kwento ko. Kaya medyo natagalan ako sa pag-update dahil pinahintay ni Kuya Jace yung opinyon ng babaeng yun tungkol sa kwento ko. Hindi po ako lubos na naniniwala sa paliwanag ng babaeng yun pero share ko na rin. Ang sabi po ng babae, siguro ako at si Franz, kaya kami gustong kunin ni Nelia dahil may dugo kaming engkanto. At yung mundo na napupuntahan ay hindi talaga nag-i-exist. Para pong ilusyon ganon. Ang gulo po no? Pero yun po, share ko lang. Hanggang ngayon nakikita pa rin namin si Nelia. May mga gabing nakikita namin yung makapal na usok pero katulad ni Nelia, mula sa malayo. May ilang pagkakataon na muntik na kaming makapasok ulit sa usok na yon. Dahil ginagamit ni Nelia ang boses nila nanay para mapalabas kami ng bahay. Pero sobra pa rin kami nagpapasalamat ni Franz dahil tuwing nakakalimot o nagugoyo kami ni Nelia, hindi kami nag-iisa. Either kasama namin sila Papi o sila Patrick. Siguro sila yung binigay ni Jesus para tulungan kami. Malayo man kami ni Franz sa mga totoo naming pamilya. Heto binigyan kami ni Jesus ng mas malaki at mas masaya. Sa lahat po sa kanila, ang pinaka nahirapan dahil nadadamay siya ay si Ate Alice. Nakikita niya rin yung usok at madalas yung kakambal niyang ilang taon nang patay. Pero hindi mo kakikitaan si ate ng panghihina. Oo, natatakot siya. Maiiyak dahil sa kakambal niya. Pero magdadasal lang siya tapos okay na siya. Ganun lang lagi. Dito ko na po tatapusin ang kwentong others. Marami pong salamat. Pasensya na po kung natagalan at sa mga naguluhan at naguguluhan pa rin. Kami rin po ni Franz naguguluhan pa rin. Pero kung may mabuti mang naidulot ang mga kakaibang pangyayari sa buhay namin, yun ay ang nakilala namin at mas napalapit pa kami sa Diyos.